Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Charlita Berdon Pangan, the Assistant GM of Lamak Multipurpose Cooperative dito sa Lamak, Pinamungahan, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang araw mga ka-agri! Kamusta kayo? Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid namin ang mga kaalaman, balita at talakayan na syempre iikot po sa agrikultura. At bago po yan, wala po ang lahat ng ito, lahat ng sektor, hindi lang po ang agrikultura kung wala po si Lord. So bago ang lahat, ayun, isang panalangin po muna tayo. Panginoon, sa inyo namin iniaalay ang lahat, aming mga pangarap, aming mga takot, at mga pag-aalinlangan. Alam namin na may mga plano ka po para sa amin na higit po sa aming inaasahan at kaya Lord, buong puso naming ipinagkakatiwala sa inyong kabutihan at karunungan ang lahat. Patuloy po ninyo sana kaming patnubayan at palakasin lalo na sa oras ng pangamba. Lord, sa inyo ang aming tiwala ngayon at magpakailanman. Tinataas din po namin para po sa MNP ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ng inyong anak. Ito pong aming dalangin. Amen. At para sa salita ng karunungan, maging tapat sa iyong mga saloobin, ito ay mahalaga. Magandang araw po. Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado, July 19, 2025. At syempre, we would like to welcome you sa Season 7, Episode 29 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And sa mga kaka-tune in pa lamang po and hindi pa po kilala ang MNP after 7 seasons na tayo po ang may handle, ay accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page, and of course sa Dalapi Hitang 702 sa AM band. And of course, hindi lang po tayo yung nagsasalita rito, pero syempre through their comments in our program link na papakinggan po natin sila, nakakasama po natin sila. And so this part is always dedicated po sa ating mga listeners. Yan, yung mga puso po ng ating programa. And thank you so much po for always supporting us. Laging-lagi po si Ma'am Helen Arellano. Yan, isa po sa ating mga masusugid na taga-subaybay. Tunay na maunlad na Pilipino. Yan, sabi po ni Ma'am Helen yan. Ang ganda ng tinunghayan, ang magsasaka, isang bukas na aklat. Pagpalain ng lahat ng magsasaka, mapagpalang araw sa lahat. Ayun. And of course, isa pa po sa mga listeners natin, constant natin tagapakinig, si Ma'am Edith Belen. Nakikinig tuwing Sabado sa MNP. God bless, Ma'am Ella Arsiaga. Thank you so much po, Ma'am Edith. Magandang umaga din po. Blessed Saturday morning po, Ma'am Ella at Kajan sa MNP. Yan. Hello, Kajan Enriquez po, no? From Buena Vista po yung ating bumate. General Trias sa Cavite, si Ma'am Liwayway at Tiensa. Thank you po, Ma'am Liwayway. Good morning, Miss Ella, at sa lahat ng listeners ng MNP.
Mula po yan kay Ma'am Dulce Alicante. Sir Ronald Young is also here to leave a comment and a message. Have a good and thankful Saturday morning, everyone. Ganyan din po, si Sir Epifanio Salvador, good morning. Share na po while listening on PM Radio. Thank you so much po, sir. Happy listening po sa inyo. At malusog at masayang umaga po, Ma'am Ella, at sa lahat ng ka-MNP. Mula po yan kay Ma'am Rosa Arigin. Thank you so much po. Bumabati ng magandang umaga sa atin sila Ma'am Presi Mitra, Liza Ganado, Ma'am Nora Cancela, and nag-iwan din po ng comments si Sir Nestor Ballesteros. Good Saturday morning po, Ma'am Ella Arsiaga, at sa lahat ng listeners na Mauna de Pilipino. Yan ay mula naman po kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio. Thank you so much. And to all those, kahit di po kayo nag-leave ng comment, we acknowledge, we see you, we hear you. Thank you so much. Ito po lang po yung start ng program natin. At syempre po, we would like to update you kung ano yung mga tutunghayan nyo this morning. At from our previous episodes po, no, sa mga talagang taga-subaybay po ng MNP, nasundan nyo po yung ating kwentuhan kasama ang Assistant General Manager ng Lamak Multipurpose Cooperative sa Pinamungahan, Cebu. Yan po ay si Ma'am Reggie or Charlita Berdon Pangan. Thank you so much po sa lahat ng bumubuan ng Lamak Multipurpose Cooperative. And of course, acknowledging din po yung ating mga counterparts sa Regional Field Office 7, Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa Central Visayas. Shout out po kay na Sir Miko and of course kay Ma'am Che de la Victoria, or we fondly call ni Miss Ira Cruz na Che DV. Kasi si Ma'am Ira Cruz, together nung inano namin ito, kinover po namin yung story ng Lamak, ay writer po siya for their feature story para naman po sa DA Central Office newsletter, award-winning newsletter na AGI Trends. So thank you so much as well to the DA AFID or Agriculture and Fisheries Information Division newsletter team, ang ating AGI Trends. So abangan po ang kanilang kwento. But for this morning ay ang ating patuloy na kwentuhan po kung saan tinatalakay or nalalaman natin kung paanong nakasama ang komunidad sa pag-unlad ng ating Lamak Multipurpose Cooperative. Sino-sino ba sila? Ano ba yung mga ginagawa nila? So, bukod dyan, abangan nyo din po yung Regions on the Go. Hatid po yan sa atin ng ating mga regional farmcasters. Ganyan din katuwang ang DA Philippine Rural Development Project, ang Unlad Komunidad, at ang ating Agri-Trivia segment na dito naman po as segment producer ang ating kasamahan na si Ma'am Ira Cruz, ang Batid ba ninyo? Siyempre, hatid po namin yan sa inyo, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre sa bahaging ito, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Paulo Auce mula sa DA Mimaropa. Halos 3 milyong pisong halaga ng Kalamansi Project, hatid ng DA Mimaropa sa Oriental Mindoro. Upang mapanatili ang lalawigan bilang Kalamansi King of the Philippines, namahagi ang DA Mimaropa ng Kalamansi Seedlings na nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso sa 4 na samahan ng mga magsasaka sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Isinagawang pamamahagi sa ilalim ng High Value Crops Development Program, alinsunod sa direktiba ni DA Mimaropa Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas na palakasin ang industriya ng kalamansi sa rehiyon at patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Aniya, hindi lang ito ordinaryong pamamahagi ng punla. Ito ay paniniwala ng kagawaran sa potensyal ng Oriental Mindoro bilang pangunahing tagapagtaguyod ng kalamansi sa bansa. Sa pamamagitan nito, nais nating tiyakin na may sapat, tuloy-tuloy at dekalidad na supply ng kalamansi para sa lokal at pandaigdigang merkado, habang pinapalakas din natin ang kita at kapasidad ng ating mga magsasaka. Pinangunahan naman ni RJ Burgos, High Value Crops Development Program Provincial Coordinator ng Oriental Mindoro, katuwang ang Municipal Agriculture Offices ng Calapan City, Nauhan, Bungabong at Socorro, ang distribution ng seedlings sa mga kwalipikadong samahan ng magsasaka. Ang mga nakatanggap na samahan ay Kanubing Dos Farmers Association na may 6,668 seedlings, Masagana Farmers Association 26,667 seedlings, Kaligtasan Farmers Association 26,666 seedlings, at Samahan para sa Kabuhayan ng Fortuna
26,666 seedlings. Suma total ay umabot sa 86,667 na seedlings ang naipamahagi ng kagawaran. Ayon kay Ginoong Conrado Salazar Jr., Presidente ng Masagana Farmers Association, lubos sila nagpapasalamat sa DA High Value Crops Development Program dahil nabigyan sila ng pananim na kalamansi. Asahan ng DA na ito ay kanilang mamahalin na taalagaan upang mapakinabangan nilang lahat. Binigyan din ni Burgos ang kahalagaan ng naturang intervention sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryo. Dagdag pa niya, inaasahang magbibigay ito ng dagdag kita sa mga benepisyaryo sa mga darating na taon at makakatulong upang mapanatili ang matatag na supply ng kalamansi sa lokal at pandaigdigang merkado. Ang pamamahagi ng kalamansi seedlings ay patuloy na hakbang ng DA Mimaropa upang palakasin ang produksyon ng high-value crops, itaguyod ang seguridad sa pagkain at isulong ang mas masaganang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Mula sa DA Mimaropa, Paula Jose nag-uulat. J. Michael Bragas mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Isang partners pasasalamat ang iginawa ng Department of Agriculture Central Visayas sa halos 50 local government units, national agencies, media at private sectors bilang selebrasyon ng ika-127th anniversary ng Department of Agriculture. Ginawa ang pasasalamat upang kilalanin ang natatanging kontribusyon, dedikasyon at suporta ng mga nasabing partners at stakeholders na umunlad ang sektor ng agrikultura at pangisdaan na naging tulay upang guminhawa ang kabuhayan ng mga komunidad sa kanayunan. Kabilang sa mga ginawaran ng pasasalamat ay mula sa probinsya ng Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor, kagaya ng mga provincial agriculturists at veterinarians, 18 LGUs, 26 na mga national government agencies, kabilang na ang mga DA-attached agencies, 9 na mga media, 2 grupo ng mga organikong magsasaka at 3 pribadong sektor. Ang LGU ng Bayuan City ng Negros Oriental at LGU Hagna ng Bohol ay tumanggap ng pinakamataas na award, ang Gawad Banika, dahil sa kanilang buong suporta at commitment sa mga programa at proyekto ng kagawaran. Sa mensahe ni Director Angel C. Enriquez, buong pasasalamat ang ibinigay niya dahil nakiisa ang mga ito sa anibersaryo ng DA at sa kanilang suporta upang umunlad ang agrikultura at matulungan ang mga magsasaka at mangingisda. Sa kabilang banda, tumanggap ng vermicompost sieving machine ang 3 asosasyon ng Barangay Mantalongon, Dalagit, Cebu na kabilang sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Village o mas kilala na MIA Village noong nakaraang linggo. Inilusad din sa Mantalongon ang Sloping Agriculture Land Technology or SALT. Ang Mantalongon ay tinaguriang vegetable basket ng Cebu na apektado sa climate change. J. Michael Bragas, nag-uulat mula sa Department of Agriculture, Central Visayas. Namahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 ng hauling trucks sa iba't ibang lugar sa rehiyon upang mapadali ang paghahatid ng mga produktong agrikultura mula sa sakahan patungo sa merkado at mga mamimili. Isang hauling truck na nagkakahalaga ng 2.57 milyon ang ibinigay sa bawat benepisyaryong lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga lokalidad na nakatanggap ng hauling truck ay ang bayan ng Binawangan sa Misamis Oriental, Baongon, Cabanglasan at Kalilangan sa Bukidnon at Kapatagan sa Lanao del Norte. Pinunduhan ito sa ilalim ng corn program ng ahensya na layuning suportahan ang mga farmers cooperatives and associations sa mas madali at abot kayang pag-aangkat ng kanilang mga produkto. Sa kabilang dako naman, formal ding i-turnover ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 noong Hulyo 10 ang bagong farm to market road sa bayan ng Naawan sa Misamis Oriental. Ang FMR ay may habang 1.68 kilometro at may kasamang arkong tulay na nagkakahalaga ng 90.81 milyon. Inaasahan na makatutulong ito sa 925 kabahayan sa 3 barangay ng Naawan at magpapabilis ng biyahe at maibaba ang gasto sa pag-deliver ng mga produkto. Pinangunahan ni DE Undersecretary at Chief of Staff Attorney Alvin John Balagbag ang turnover ceremony kung saan ihinikayat niya ang mga benepisyaryo na pangalagaan ang nasabing pasilidad upang magamit pa sa mga sumusunod na henerasyon. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si J. Edpan mula sa Region 10. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At muli, makasama po natin ang Assistant General Manager ng Lamak Multipurpose Cooperative na matatagpuan po sa Pinamungahan sa Cebu. Ayan, ating tunghayan ang ating kwento. Welcome po ulit sa ating program, Ma'am Charlita Reggie Verdon Pangan. Ayun po. So dito sa, meron, of course,
sabi nga natin, ang laki na nga ng change from the 3.5 to 200,000 kanina lang. Pero I'm guessing mas malaki na yun ngayon. Kagaya din sa information na nakalap natin, nasa 3.2 billion na po yung ating total assets po ba yung ating tamang term. With that, aside sa financial manifestation, ano po yung physical na nakikita natin dun sa mga miyembro natin? Lahat po ba na rebound na? Hindi, joke lang po. Ano po yung parang naging kaunlaran? Ano po yung naging itsura ng kaunlaran sa kanila? Siyempre po, kasi yung mission po natin is to uplift their living condition and giving them sustainable livelihood, no? So, financial empowerment and community development. So, we also have agricultural training program and support for the farmers. So, when we partner Jollibee Group Foundation on the Farmers Entrepreneurship Program or the Agro Enterprise, so we emphasize them that in effective planting methods, the production, the consolidation of their produce, and even direct market to linkage. No, so as of now, from our we have already 500 cluster of farmers. They go into clustering approach, the F2C2, and that different commodities. So in Cantipla and in Sudlon. So right now we also partnered through the partnership of Jollibee. So we also partnered with institutional buyers of almost 200 institutional buyers in Cebu. We delivered to 22 stores of Chowking. That's visible coming from our farmers in Sudlon and Cantipla, and as well as hotels in Cebu and other agencies in Cebu. So we're giving them not only financial but also technical, because we have an agri-technician to take care of them, and also bridging them into market. And we also teach them the financial literacy program. So we have almost 10,000 group of women that pinag-aral po namin in terms of financial literacy program in partnership with LCDFI, the Land Bank and Society Development. So before we open Camotes Island, that's in Pilar. That's a islet part of Camotes, so very far, no? So nakita po namin wala pong mga financial intermediation doon. So kaya yung nag-partner namin yung LCDFI to implement the financial literacy program in Pilar. So almost 6,000 na member group of women na sumasali. So after the financial literacy, sabi ng mga members, paano namin i-apply yung natunan namin dun sa financial literacy? So that is the time the management approved to have open an office in Pilar, wherein in just a matter of 5 months when we open our office, we generate an almost 1 million savings deposit and almost 1 million share capital. So right now, we already have almost 2,000 members in Pilar, Camotes, and tinutulungan po natin doon. So we also partnered another agency like a supermarket, which is the kanilang unit ba? Limot ko. Yes, sir. Friendsway House. Kasi sabi nila, may time po yun na saan po sila kuha ng mga basic commodities doon pa sa Ormoc. They have to ride a boat almost 1 hour or 2 hours going to Ormoc. And ang pamasahe po is 200. So it's 400 back and forth just to buy this basic commodities. So kaya the Prince Warehouse na partner po namin is nagtayo po din sila ng store na katapat talaga sa office namin. So what we did is that we can offer a voucher to our members na kung kailangan mo wala kang bigas in a month, so pwede kayong kukuha muna kayo ng isang sakong bigas na sa Prince Warehouse, tapos dito ka mag-amortize sa aming cooperative. So yun po ang ginagawa namin. And then sabi namin, yung mga teachers doon, sabi nila, Ma'am, ang hirap naman kasi wala din kaming bangko dito sa Pilar. So kaya we partnered Land Bank. We put up a POS terminal in our branch. So kaya
hindi na po sila pumunta doon sa Ormoc just to withdraw their sweldo po sa kanilang ATM. Kasi may nangyari po na natiklaw yung bangka, so may mga namatay during that time. So it's very yung na-experience po nila. So right now, ito po yung mga intervention po natin sa ibang branches. Aside from the vegetable farmer and other mga cluster of farmers, we also have partnered San Miguel, wherein unlimited po yung PO natin. We have cluster of cassava farmers wherein doon po natin yung warehouse natin sa Northern Cebu in partnership with Department of Agriculture and DTI. We have shared service facilities, and we also have group of these farmer na tinutulungan po natin na in terms of financial, and then assured na po yung market nila. So they are the farmers before na yung tinatanim nila is yung sugarcane, and when the sugarcane is na drop or na yung production ng sugarcane, so this the time na nag-change into crops into cassava. And marami pa pong mga cluster of farmers na tinutulungan po natin. Halimbawa, sa Bantayan Island, so in partnership with LGU, meron po tayong mga cluster of bangus farmers, no? Na tayo po nag-finance sa kanila in terms sa farm inputs. And then, we also have cluster of cocoa farmers in Tuburan, because we have Cocoa Hub in Tuburan. When we started that Cocoa Hub after Yolanda, so in partnership with Philippine Coconut Authority, yung lang namin is counterpart is the lot. It's a 5 hectares lot. So doon po namin yung value chain ng Cocoa Hub. So we have a smart value chain. We also have non-food and non-food in partnership with UST. So, mostly government agencies po, may mga equipment doon ang shared service facility. And we also group ang women po na sila pong gumagawa ng mga cocoa sugar. So, we're giving them opportunities, lively opportunities for the women na dati po, wala po silang trabaho. So, yung 5 hectares na yan is marami po yung pamilya yun. They are tenant. When we bought the lot, naging na sila. Sila na yung may-ari ng mga mga bahay or lupa kasi binigyan namin siya ng yung lot. So nirelocate namin sila, and then they are the first na employee na sa aming kukuha ngayon. So may na sila, may livelihood na. So, G-Units production, gawa sila ng G-Units, then gawa sila ng mga products out of the cocoa, and as well as mga chips. So, in partnership with CTU, the Academ, so marami po tayong mga produkto na sa ngayon po, ginagawa po ng mga group of women po natin doon sa Tuburan. So, naging active, Ma'am Reggie, yung partnership natin, yung sa Jollibee, San Miguel, sa Land Bank, sa PCA. Tayo yung proactive na nagsisik ng ganitong partnership para matulungan yung mga existing natin mga farmers sa iba't iba nilang mga commodities. Meron po ba tayong parang tulong din na natanggap sa mga iba pang mga ahensya po ng pamahalaan, kagaya po ng DA? Ano pa po kayong specific nating mga doon na come across for our LAMAC MPC members? Yes, of course, ma'am. Dati po, so dati po mahirapan po kami paano kami mag-start, but then when we partnered government agencies, so doon po namin nakita kasi ang laking tulong po sa pag-partner sa kanila. Hindi po namin ito ma-realize yung ibang mga programa para sa members namin without them. So kaya ang DA po is ang daming tulong po nila sa amin in terms of, halimbawa po, we receive at least almost 32 million of grants coming from Department of Agriculture. So we have biogas digester, heavy tractor. So we also have dairy multiplier farm na yung unit ng forest chopper. So we also have putting up the dairy processing equipment and almost 3.9 million. No? So then we also participate na Kadiwa on Wheels program, wherein mayroon kaming Kadiwa hauling truck
na pinapakita kaganina to respond during pandemic. So sabi ng mga farmers namin, paano na namin yung mga produce namin? So halimbawa doon sa Dalagit, yung cabbage is tag 5 pesos na lang per kilo. So paano natin matulungan yung mga members natin? Kaya yung Kadiwa on Wheels nakakatulong. Kinuha natin yung mga produce nila, tapos we help them to saturate doon sa ibang mga areas para matulungan sila to sell on their products. We also have the Kasaba Cheaper. So yung DA po natin yung nagbigay doon sa Bugo. And as well as yung natin, yung rice facility, no? So we also have other na mga shared service facilities coming from DA. So we receive 5 million dairy cattle program project and 11 million the rice processing facility, and we also have 2 million the bio-composting facility, and a total of 5.5 million for the biosecure and climate control miniature operation facility. And we also have the facilities in our Kuku Hub in Tuburan. And also, ang natin, ibang mga programa po sa kooperatiba. So, malaking tulong po talaga yung Department of Agriculture. And as well as, hindi ko na-mention po na we partnered yung sa food subsidy ngayon. Food subsidy, fertilizer subsidy. So, matagal na yun. During pandemic and COVID time na partner po namin yung DA. At magbabalik po ang ating panayam makalipas ang ilang sandali. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang, Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po, ha? Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Madali ang landas ng organiko, pero sa dulo nito tagumpay ang nakatago. Buhay ng magsasaka, konsumer ay pinapahalagahan. Para sa kinabukasan, huwag tayong ihinto sa OA. May rason ng bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa yaya, halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Ikaw ay bahagi ng adhikaing totoo para sa sari buhay. Ikaw ay bayaniyo, hawak kamay, magsimula tayo ngayon sa lupa. May pera, may pagmamahal at misyon. Ang panawag ng panahon, bumalik sa natural. Sa OA ang solusyon. Sa OA, may rason ang bawat hirap, may halaga sa puso kita umapaw pa. Kaya't huwag nang magkatubili, halina sumama, tayo ay mag-ani. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya halika na maki. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Para sa bata, para sa lolo at lola, sa mundong protektado tayo ang simula. Ikaw ay kasama rito sa organikong agrikultura. May tunay na kasaganahan. Ang gusto ko ay sobrang okay dito sa kaya
Problema ngayon sa sektor ng paghahayupan ang mababang kahusayan sa AI. Kung magpapatuloy ito, malabo nang tumaas pa ang produksyon ng gatas sa bansa. Sana may makatulong sa akin para mabuntis naman itong kalabaw ko. Ha? Kapangyarihan ng AI! Saniban mo ako! Ah! Huwag nang mabahala! Parating na ako! Ha? Super Kai? Salamat at tumating ka. Sa bisa ng kapangyarihan ng AI at ng aking husay, magbubuntis ka, kalabaw! Maraming salamat, Super Kai. Isa ka talaga maasahang kaibigan. Para sa mabisang AI, tawagin si Super Kai! Mataas na uri ng kalabaw sa bagong Pilipinas. Super Kai AI! Uy! Nakain mo to, Junjun! Hala, ano yun? Halimaw ba yun? Tatakbo ba tayo, Junjun? Tatahulan ko ba? Ano gagawin natin? Chub-chub! Okay ka lang? Bunso, tandaan mo lagi. Para hindi ka makagat, maging maingat. Kapag natatakot si Chub-Chub, lumayo ka muna. Kausapin mo siya ng malambing. Chub-chub! At dalhin mo siya sa bahay niya. Uwi ka muna! Oo nga, sige. Hindi nakakatakot dito. Salamat, Junjun! Hindi na ako ganun kakabado. Pero uy, huwag ka muna alis ha. Maging maingat pag natatakot ang aso. Para iwas kagat at kalmot. Basta wais, iwas rabies. Ella Arsiaga. Para sa maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Okay, welcome back from our break. Welcome po ulit sa ating programang Maunlad na Pilipino. Nandito po tayo sa bahagi kung saan kapanayan po natin ang Assistant General Manager ng Lamak Multipurpose Cooperative sa Pinamungahan sa Cebu. Walang iba kung hindi si Ma'am Charlita Reggie Berdon Pangan. Ayun. Isa po sa mga unang-unang commodity po natin sa Lamak, sa historically speaking, ay bigas, palay. Ano po ba yung ating mga benepisyo pong mga natanggap mula po sa ating, it may be the National Rice Program or yung isa po natin na term is yung Masagana Rice Industry Development Program. Okay, so isa po nating pioneer na tulungan kasi yung pioneer member natin are the rice farmers. So, and sila po yung dito talaga sa sa community. And then Pinamungahan, marami po ding mga rice is a rice area also. So that is why meron po tayong rice processing facility ngayon wherein tayo po yung nag-consolidate ng mga rice coming from other neighboring towns and municipalities. So, makikita natin mamaya. And then, kalimutan ko, sorry mo, nawala. Okay lang, ma'am. Bali, isasalo natin kasi sige ma'am, manaalala na ata. Nakalimot lagi ko doon. Sige, sorry. Makatmal na mo, ma'am, no? Sorry kayo, ma'am. Sige po. Ano niya lang, ma'am. Ituloy niya lang yung sinasabi niya. Ano na lang natin to. I-adjust. Sige, sorry po. Apo, okay lang po. Walang problema. Asa ba ito din? So we have rice processing facility and we also have the diversion dam in partnership with AA. Okay, sorry. Ayun ang ating mga intervention po for the rice farmers. Kanina din po nabanggit natin yung isa sa mga parang may climate po tayo dito na related na proyekto. So ituloy na natin yung katanungan na yun. Paano po kayo ma'am dito sa Lamak nag-a-adapt sa hamon po ng climate change? Paano po nyo napakinabangan yung specific benefit na yun? Or in the climate change po natin in general? So, yung Lamak MPC po, we have a sustainable program of how we're adapting the climate change, kasi mostly of our members are farmers and then we have to to respond
kung paano po sila din yung mga farmers na mag-adapt sa ating environment. So kaya po, yung Lamak MPC, we partnered other government agencies or partner private agency. So we have the reforestation program, and actually we are Lamak MPC manage the 300 hectares of CBMF, the timberland within the locality or in the area. And we also establish our reforestation program, the bamboo planting, and we also have the coconut-based sustainable livelihood, wherein we put up the cocoa hub, and also we have another environmental management and renewable energy, wherein we are encouraging and giving initiatives that includes the water cycling. In our piggery, we have the resort and other utilization of biofuels from waste and investment in solar energy system. And we also have this other engagement coming from the youth. So we also join the Coop Youth Summit in the Asia Pacific, wherein part of the program of our youth na is in addressing into climate change, wherein nanalo po sila doon as a second placer. Yeah. So, ganun po. Ayun, ma'am. So, dito po sa mga nababanggit natin, syempre yan yung nag-focus tayo naman sa ating klima, sa pag-adapt natin dito. Ano naman po yung mga masasabi natin, mga best practice na in-implement po natin sa ating farm? Or para dun sa mga miyembro po natin na may bukid, kumbaga yung mga latest technologies and innovations po nila para sa sustainability. Yes. So, because 60% of our members were farmers, and then we started with farmer members. So, nakatutok po yung programa natin sa pagtulong. So, paying back to the farmer. So, that is why we have group of cluster of farmers, and then we are giving them agricultural support and training. So, we have train them into good agricultural practices, into GAP certification. So, and giving them food security, food security and sustainable livelihood into farming practices. Mm-hmm. Dito, ma'am, sa information din natin nakalap, kani-kanina lamang, meron po tayo, actually yung natin, yung mga goals po natin for Lamak MPC ay nakaangkla po sa ating Sustainable Development Goals. So para po dun sa mga kabataan po natin, mga kababaihan, yung mga kabataan na kwento na natin kanina, yung mga kababaihan and senior citizens din po ba? Meron po tayong mga specific programs para sa kanila? Yes, for the senior citizens, so aside from providing access to financial services, we also providing them another financial services which is insurance to provide them security. We have health insurance for them, and as well as we also have this group of senior citizens that we train them into we partner the Coca-Cola, which is the ISTAR program. So although they are already senior citizen, and then most of the senior citizen are owner of the sari-sari store. So nandun po sila. So what we did is that sila po yung pinapaaral namin sa ating ISTAR program na halimbawa, that's 6 module, just in one day na libre yun. Pinapaaral natin sila para malaman nila kung paano po i-manage po yung mga sari-sari store and even financial literacy. Ayan, ma'am. Hindi, syempre sa mga ginagawa natin, we would expect na marami kayong masasagot sa tanong na to. May mga awards o pagkilala na po ba tayong mga natanggap? Ano-ano po kaya ito at saka yung mga notable po para sa inyo? Okay, so because we are celebrating 50 years as cooperative, 2 years ago. So aside from many awards in the previous years, so recently we awarded as the most outstanding agricultural cooperative with the Land Bank in their 60 years Diamond Diamond Awards in Land Bank, because
they are the bank na sa simula sila pong tumutulong sa amin. And aside from that, because we also have this agrotourism, we also awarded outstanding agritourism sa national po in the Department of Tourism. Yes. Ayun. At dito nga po sa ating nandito na po tayo sa end ng ating panayam. Pero bago po namin kayo tuluyang pakawalan, baka may nais po kayong iwang mensahe po, lalo na po sa mga siguro nais nating ma-inspire din sa kwento po ng ating Lamak MPC. Okay. So, I think yung ang masabi ko lang of having this cooperative is that yung pong mga leaders po na namuno ng kooperatiba, hindi naman natin masabi na magaling kami na mamumuno, because what we did is because of God's intervention na nandito kami, kasi in fact meron yung lahat ng mga activities po namin in terms sa church, so we all support na lahat ng activities sa church. And then siguro ang good governance po, yung leadership, at saka yung passion to serve po, na yung values na instill po ng mind ng lahat ng mga empleyado, and as well as yung support po ng members po natin, na nasabi ko na kung yung mission mo ay good intention lang po, so I think you will succeed po kung ano yung gagawin natin, basta para sa member po. Ayun. At nakasama po natin ang Assistant General Manager po, si Ma'am Reggie, mula po sa ating Lamak Multipurpose Cooperative dito po sa Pinamungahan, dito po sa ating Region 7 Cebu. Walang iba kundi si Assistant GM Charlita Verdon Pangan. Thank you so much po sa inyong panahon. Thank you po, Ma'am Ella, and thank you, Department of Agriculture. Ayan. Special thanks din po sa ating DA Regional Field Office 7 para po sa bahaging ito ng ating programa. Ayun, once again, we would like to thank po ang bumubuo sa ating Lamak Multipurpose Cooperative, at natunghayan po natin ating kwento kasama po ang kanilang Assistant General Manager. Thank you so much, and once again, thank you po sa ating DA AFID, AG Trends team, and also yung ating mga kasamahan sa RAFIS Central Visayas para sa bahagi ito ng ating programa. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At narito na po ang Unlad Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Para sa umagang ito, kasama natin si Sir Joseph John Palarca, isa po nilang Information and Advocacy Specialist. Sa pagsulong ng PRDP Scale-Up, higit na binibigyang pansin ang community participation at monitoring bilang susi sa matagumpay na implementasyon ng mga sub-project. Isa sa mga proyektong patuloy na binabantayan ng komunidad ay ang mga farm-to-market roads na hindi lamang nag-uugnay ng lugar kung hindi nagbubukas din ng mas maraming oportunidad para sa kaunlaran. Pakinggan natin ang panayam kay Esterlita B. Signo, ang Barangay Secretary ng Kibongkog sa San Fernando, Bukidnon, tungkol sa mga konkretong benepisyo ng FMR project at kung paano aktibong nakikibahagi ang kanilang barangay sa pagmementena at pagsubaybay sa proyektong ito. Importante gid kayo nga magkahibalo mi aning CMT kay aron na mi bisis kung unsaon namo nga matabangan namo nga mahuman gid ang among proyekto ug naa mi bisis kung unsa puy among buhaton aron sa pagmonitor sa mga project nga naa sa among barangay. Then aron na pud mi bisis kung unsaon namo pagparticipate ug unsaon namo kanang mainsakto gyud ang pag-implemento sa mga proyekto sa among barangay. Sa kalinga training, ang pinaka natunan jud nako kay ang katong unsaon paggamit sa kubutol. Kay kani siya wala gid namo nagamit kay sa among barangay ang among ginagamit is GO cameraman or GPS. So diri karon nakita nako nga importante day gyapon ang kubutol. Kay pinaagian ang kubutol dito na mo mapagawas kung unsay among mga mulo or unsa pod ang among buhaton
og aron nga ma-monitor pud namo ang mga project nga naa sa amuha og aron nga mapaabot pud namo sa taas nga mao ni ang problema sa amo ang project sa barangay. So kaning ko butol sa ako lang nga panghuna-huna sir nga pag-abot namo dito sa balay, ang una-una ginako nga ipasabot ani ang mga barangay officials. Dayon pagkahuman ang city leader, dayon pagkahuman ang mga tao diin sa na-involve yun ang community nga kani siya atong gamiton kung naay mga mulo or naay inyong mga ipaabot nga dili nato masulti, ipaabot nato diri sa kubutol kay aron nga matagaan og aksyon. Pasalamat jud kog dako sir no sa karon kay ako nakita ang pag-participate dako gid kay matabang alang sa kalambuan sa usa ka barangay, ilabi na gid sa amuha sa barangay Kibungkog. Dapat nagay participation kay aron nga makita nga nagpakabana gid ang community. Nagpakabana gyud dayon kanang kung makita pod namo nga pag-participate namo nga ang project na insakto ba siya og implement or ang project mao ba gyud na ang dapat sa contractor nga base sila sa ilang program of works. Dayon, aron pod nga ang proyekto nga mahatag sa amuha sa insakto ug mapuslan pod namo sa dugay nga panahon. Og malikayan pod sir ang mga issue parte sa both sides sa side usab sa kontraktor nga dili pod sila makahimo og mga lakang nga makadaot pod para sa ilaha kay kung maghimo sila og dili nila tarungon sila man gyapon ang madaot sir. So about sa sis, ang akong ikaingon sir nga dili lang ang among panglantaw dili lang para sa amoa. So kay tanan kita nanginahanglan magyud og kanang health. Importante gid na kay unsaon man nato ang trabaho, unsaon nato ang kwarta kung ang atong lawas mismo huyang. Sa ilang banghouse, dapat magkinahanglan gid sila og proper segregation sa ilang basura. Dayon dapat ang katong ilang pan o dapat tabunan to siya kay basig puyan sa mga lamok. Nya basin mo ra hinungdan nga magkadinggi sila o dapat pod kung na sila mga putol nga mga kahoy kaysa karon napamay kamulo dito sa mua nga wala pa natandong dapat ang after ato pod ila putong hipuson kay aron nga limpyo gid ang kuan ang ilang agi. Dayon ikaduha sir, dapat ang kanang gatrabaho ko dito sa mua dapat naapod sila safety nila nga tubig o kanang simple limpyo hapsay ang ilang banghouse hay aron nga mulahutay pod sila sa taman mahuman sa project. Dako gid kayo kung kalipay, dako kay kog pasalamat nga nahimo akong kabahin niini sa mahong CMT training. Ug dako pud akong kasalamat sa ilaha sa PRDP nga kanang gila gyud kining gihimo kay ngano dako gid kaayo mi og nahibaluan. Dako kaayo mi og natun-an nga part di ay mi sa mga project nga moabot sa among barangay. So dili lang ingon nga dili magpakabana sa labaw sa tanan sir kanang maayo ang ilang pagdala sa amoa. So manginaot mi sir nga sa sunod project basig man di napay training otro sir nga makuan pa kanang makandak pa ni PRDP. So dako kay nang pasalamat dugang kahibalo sa amoa nga mga CNT. Sa pamamagitan ng Citizen Monitoring Training, sinisiguro ng PRDP na ang mga benepisyaryo ay hindi lamang tumatanggap ng proyekto. Sila rin ay naihanda at nabibigyan ng sapat na kaalaman upang masubaybayan at mapanatili ang kalidad ng mga ito. Sa ganitong paraan, ang tagumpay ng mga sub-project ay nagiging tagumpay ng buong komunidad. At hatid po sa atin ni Binibining Ira Cruz ang ating Agri-Trivia segment. Magandang Sabado mga ka-Agri! Ito na po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na ngayong buwan ng Hulyo ay ating ipinagdiriwang ang Philippine Agriculturist Month o buwan ng mga Pilipinong agrikulturista? Alinsunod ito sa Proclamation Number 544 na nilagdaan noong 2024 o last year kung saan kinikilala ang napakahalagang papel ng ating mga lisensyadong agrikulturista sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura sa bansa. Pero sino nga ba ang mga agrikulturista o agriculturists? Ang agrikulturista ay isang lisensyadong profesional sa agham ng agrikultura. Hindi lang sila nagtatanim o nag-aalaga ng hayop, sila rin ay mga eksperto sa pag-aaral ng lupa, klima,
teknolohiya at pamamahala sa kabuuang produksyon sa sakahan. Sila ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng siyensya at ng ating mga magsasaka. Mula sa pagtuturo ng climate smart farming, organic agriculture, post-harvest technologies at integrated pest management, hanggang sa pagbuo ng mga programang pangkabuhayan sa mga komunidad, kasama natin ang mga agrikulturista sa bawat hakbang ng pagsulong ng agrikultura. Ayon nga sa datos ng Professional Regulation Commission o PRC, libo-libong Pilipinong agrikulturista ang aktibong naglilingkod sa mga lokal na pamahalaan, state universities and colleges, research institutions, NGOs, at sa mismong Department of Agriculture. Sila ang nasa likod ng mga training, community organizing, technical na tulong at konsultasyong nakakatulong sa ating mga magsasaka upang tumaas ang ani, tumaas ang kita at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa kanayunan. Kaya naman ngayong Philippine Agriculturist Month, mahalaga ang ating pagsaludo at pagkakilala sa kanilang dedikasyon, integridad at malasakit. Hindi matatawaran ang kanilang kontribusyon sa layunin nating magkaroon ng isang masagana, moderno at matatag na sektor ng agrikultura. At sa ating mga agrikulturista mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na serbisyo at sakripisyo para sa bayan. At iyan po ang ating Agri-Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo? Ito po si Ira Cruz. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ayun, so once again, since July pa din po, gusto naming i-share ulit, maaaring first time nyo pong narinig, every July ay idineklara po, of course, ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na ito daw po ay Philippine Agriculturists Month. Ito po ay upang kilalanin ang dedikasyon ng mga agrikulturistas at itaas po ang kamalayan hinggil sa kahalagahan ng sektor ng agrikultura. So mabuhay po ang ating mga Pilipinong agriculturist. And of course, para po sa bansang maraming kinaharap na sakuna, pero lagi nandyan si Lord para tayo i-protect kahit tayo natutulog. Para po sa ating kahandaan sa Executive Order bilang 29, Series of 2017, ang lahat po ng tanggapan at institusyon ng pamahalaan na may kinalaman sa disaster risk reduction and management ay inaatasang taunang makiisa at magkaroon ng mga gawain patungkol po or kaugnay ng National Disaster Resilience Month. Ito nga po ay also tuwing buwan ng Hulyo. At para po sa DA, nagkaroon ng exhibit and of course yung mga iba't iba pang programa, proyekto at gawaing tumutugon sa pagpapalakas ng katatagan sa harap ng sakuna ay atin pong ipinakilala sa publiko. At yan nga po ay inline sa pakikiisa po ng kagawaran ng agrikultura sa ating NDRM. So muli, maraming salamat po sa opportunity na kayo ay aming mapagdingkuran sa pamamagitan ng programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division, walang iba kundi ang Maunlad na Pilipino. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ng mga taga-Efeso, 2 kabanata, talata 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman.
Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ang edisyong ito na Maunlad na Pilipino dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi sa kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DCAS family na katuwang namin proudly po for this week's episode at sa lahat ng episode dati namin sa inyo actually. And of course, sa inyo po mga tagapakinig. Thank you so much. From start to finish, nakasama po namin kayo ulit. Next week ulit ha. Magbabalik kami ulit next Saturday. Siyempre, 5 to 6 in the morning po tayo. Same station, same day, same time. Kasama ang lahat na aming katawang sa programang ito, ang buong DA-AFID, lalo na po si Ma'am Ira Cruz, nakatawang natin directly here sa program. Sina Ma'am Helen, sina Ma'am Rhea, sina Ma'am Betchay, sina Ma'am Che, sina Ma'am Jo, lahat po. Natin mga kasama. Many people to thank and be grateful for. Maraming salamat. Katuwang po natin ang bawat isa sa pagtataguyod ng ating maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po, si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DCAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.